So, update po sa mga nangyayari po sa ating lipunan at ito pong mga kaganapan patungkol ho dito sa issue ng pagka-aresto ng illegal ni Pangulong Duterte at pagdala sa ICC. Pag-usapan natin yan ngayon kasi ngayon may bagong update po tayo. Ang sabi ho nila dyan tila isusunod na ho si Pangulong Vice President Sara Duterte. Bakit to Pangulo? Alam na natin yan, matik na yan. Pangulo na yan. Kaya lang, alam niyo naman, ang mga demonyo sa paligid, lalo na yung mga nakaupo dyan sa kamara at sa palasyo, alam naman po natin may maitim na balak. Lalo na ngayon, ang problema kasi, sana kung itinatago nila. Pero lumalabas kasi nga po, merong madaldal. Meron nung madaldal dyan sa Malacanang na tila nabubuking ang mga plano. Diba? Ano yung plano na yon? Na isunod na si VP Sara Duterte. Alam ko na to Sinabi ko na to na talagang hindi ko sila, mula nung inusig nila si Pastor Kibuloy, sinunod si Pangulong Duterte. This time, ang pinaka-grand plan nila ay mawala sa posisyon si VP Sara Duterte at makuha nila yung 2028 presidential para tuloy-tuloy nga naman Marcos Romualdez ang mangyayari sa bayan natin. Gusto nyo ho ba nun? Hindi alam nyo mga kababayan, ako po ay nag-iisip lang ng hindi maganda. Kasi alam nyo, alam naman po natin na si Bongbong Marcos ay isang mahinang nilalang. 'Di ba? So, sigurado ako dahil alam niya mahinang nilalang siya, kailangan niya yung ang kanyang pinsan ng isunod. Dahil hindi pa naman kaya nung anak niya. 'Di ba? Kaya yung pinsan na lang niya isusunod niya na tapos after nung pinsan, maaari yung kapatid, tapos after nung kapatid ay etong anak na niya. Pwede na 'yon. Hanggang hindi na nila bibitawan niyang alam na niyo na maugali niya mga yan 'di ba? Katulad nung ama niya na walang matetegi na ayaw pang bitawan yung Malacanang. Ginawa na talagang tirahan. Sabi nga, 'di ba? Ano ho bang sinabi nung isa sa mga nangampanya sa kanila, 'di ba? Gusto niyo ba ibalik sa kanilang tahanan? 'Di ba? May pagganong-ganon pa. Wala niyo kung sino 'yon. Kung naalala ninyo. 'Di ba? Kasi nga ang turing nila sa Malacanang kanila. Kaya dire-diretso na 'yan. Eto nga ngayon, ang kanilang pinupuntiryan na ngayon ay tapos na yung plano nila kay Pangulong Duterte at pinupuntiryan na nila ngayon ay si VP Sara Duterte. At kaya ngayon may bago na naman silang pautot kesyo umuwi na daw si VP Sara Duterte dahil para magampanan ng trabaho. Naturing ang abogado ito, no? Hindi mga kababayan, naturingang abogado ito pero yung kaalaman niya pagdating sa trabaho ng Vice President umuwi na daw kasi magtatrabaho siya. Hindi niya ata alam ang trabaho ng Vice President, no? Hindi niya ata alam. Ewan ko ba dito? Nagpaalala naman ng Malacanang kay Vice President Sara Duterte na dapat pa rin siyang magtrabaho bilang vice. Sinabi rin itong dapat paigtingin ang investigasyon sa confidential funds ng Office of the Vice President dahil sa mga bago at kakaibang pangalan ng mga nakatanggap ng pondo. Ang tugon ng bise sa pagtutok ni Ivan Mayrina. Hanggang April 30 pa ang bisa ng Travel Authority na ibinigay kay Vice President Sara Duterte ng Office of the President. Pero may paalala na ang Malacanang kay VP Sara. Kailangan din po siya ng Pilipinas bilang Vice Presidente. Gusto nyo, palitan na lang natin yung presidente. Hindi lang para sa kanyang ama. Sige na, upauwiin natin yan. Palitan na natin yung presidente. Di ba? Hindi kasi parang hindi alam ni ate kung ano ang trabaho ng isang Vice Presidente. Sigurado ko. Kahit yung mga nanonood dito, kahit hindi ko siguro maalam sa batas, kahit hindi ko maalam sa hindi ko abogado, alam mo ang isang papel ng job description ng ating Vice President. Although na acceptable po at maiintindihan po natin sa ngayon ang kanyang nararamdaman, pero tandaan niyo po niya, sinasabi niya po, milyon na Pilipino ang bumoto sa kanya at kailangan din po niyang pagsilbihan ito. Sinabi ito ng Malacanang nang tanungin tungkol sa Anong pagsilbihan, te?
Alam mo ba job description ng Vice President? Ito yung spare tire. Pag naging inutil, o pag di kaya may mangyari sa presidente, siyang papalit, that's it. That's it, pansit. Hindi, pambihirang buhay. Hindi ko maintindihan kung ano ba talaga nasa isip nitong ating vlogger sa Malacanang. Hindi ko talaga maintindihan eh. Ano kaya anong nasa isip niyan job description? Katulad nung kay Lenny Robredo? Napakalat-kalat? Pag may disaster, ng gugulo? Iyon ho bang sa tingin nyo description ho ng Vice President? Hindi ho job description ng Vice President yan. Ang description lamang ng Vice President ay maging spare tire. Ika nga. Kaya naman, kung meron siyang position as cabinet secretary, yun, pwede. Diba? Pero wala na ho, hindi na ho cabinet secretary si si Vice President Sara Duterte. So wala na ho siyang trabaho. Ang trabaho na lang niya talaga, palitan ng presidente kung sakaling may mangyari. Sinasabi mo ba na inutil yung presidente mo? Hindi, kung sinasabi mong inutil presidente mo, sige, palitan na natin. Huwag na siya magtagal dyan. Sa bagay, ang gulo mag-decide, paiba-iba, palitan na lang natin. Yun ba gusto mo? Hindi kami papalag. Kung presidente siya, hanapin mo, go. Hanapin mo siya. Pero kung ganyan, ito naman si ate, Utang ng mga bagong pangalan. Nang umunin Tapos ito pa. Ito. Isa pa masasabi ko sa ate, alam mo kung bakit? Kasi tatay niya yung tinarantado ng gobyerno. Tatay niya yun. Naturalmente, bilang anak, mahal niya yung tatay niya, kaya niya binabantayan, sinisigurado na maayos naman ang kalagayan ng kanyang tatay. Ama niya yun eh. Madam, ako nagtatanong lang. Kulang ba kayo sa pagmamahal sa tatay niyo? At ganyan ang ka-cold ang treatment niyo sa mag-ama? Hindi, ako nagtatanong lang ako. Kasi parang wala ko kayong puso eh. Hindi, totoo. Ito, tumatawa lang tawa yung background ko, pero matindi ito, mga kababayan. Wala ka bang puso? Kita mo na ginanon yung tatay mo. Binaboy, binastos ng gobyernong ito ang tatay mo. At sabi nga nila, sabi nga mismo ni Vice President Sara Duterte, kinidnap ng gobyernong ito ang tatay niya. Kitang-kita naman kahit sa ibang mga international commentaries, ganun ang ginawa, abduction. O kidnapping ang ginawa dahil hindi dumaan sa tamang proseso. Kaya kidnapping. Dahil tandaan mo, huwag mong kakalimutan, kahit sinusubukan yung iburahin yung Article 59, hindi nyo mabubura yan. Dahil pag binura nyo yung Article 59, burahin nyo na rin yung Article 7 na kung saan yun ang ginamit para siya ay mabigyan ng warrant. So, yung Article 59, kahit anong pagbalik-balik ta rin nyo, hindi mawawala yan. At nakalagay doon, kailangan talagang dalhin sa local court. Ano nga palusot mo doon sa local court? Unang palusot mo sa Netherlands yung court. Pangalawang palusot ninyo, DOJ yung court. Hindi ko alam kung saan ka talaga nag-aral eh. Sabihin mo nga kung saan ang university mo, saan ka nagtapos ng abogasya para pag kung sakali magkaroon ako ng anak, hindi ko pag-aaralin doon. Kasi ganyan ang statement mo noong una. Hindi mo nga binabawi, hindi ka nga nag-sorry. Tapos etong DOJ, yun naman ang packaging nyo. Anak ng wewe naman kayo dyan, mga sir, mga ma'am. Napaka-sabit naman po nun. Tapos ito, hindi mo na naman alam ng job description ng Vice President. Ano ba talaga alam mo? May alam ka ba? Hindi, ako lang nagtatanong lang ako. May alam ka ba? Para kasing wala kang alam eh. What is happening to you, my friend? What kind of lawyer are you? Huh? Are you like your friend? Are you like your friend, Attorney Libayan? What is happening to you? Alam mo, tama talaga sila, di ba? Bird
with the same feather, they act together. They flock together, di ba? Totoo naman. Pareho sila ng style ni Libayan eh. Medyo may konting kakulangan. Di ba? Ewan ko ba? Oh, anyway, ito nga. Para kasing ano eh. Alam mo, ito mga hindi ito joke para lang sa kaalaman ninyo. Kung tatay nyo yun, wala rin puso to eh. Itong si ate, wala rin puso to. Kung tatay nyo yun, kahit ba hindi kayo close siguro kung ganong binastos, winalang niya, sigurado ako dadalawin ninyo, babantayan ninyo, di ba? Para tuloy lumalabas ate, wala kang tatay na nagmamahal sa iyo eh. Inabando na ka na ba? Hindi ako nagtatanong lang. Tinatanong ko lang po ito Madam Claire, inabando na ka ba ng tatay mo? Bakit tila wala kang puso sa mga tatay? Hindi, ako tatanong ko lang ito. Tanong ko lang naman ito. Bakit ganun? Ha? Hindi ka ba minahal ng tatay mo? May ginawa ba siya sa'yo kaya ka ganyan? Ganyan kakabiter? Kawawa ka naman, nilalang ka. Walang magmamahal sa'yo pagkagayaan ka. O baka naman wala talaga nagmamahal sa'yo. Kaya ganyan kakabiter. Huwag ganun, te. Huwag ganun. Huwag mo itulad ng lahat ng tatay yung treatment sa'yo. Hindi maganda. Hindi ko talaga, alam mo, nung narinig ko to, nakita ko talaga grabe ito, wala puso itong aalin to. Talagang wala yung puso niya, parang ewan. Hindi ko alam kung may puso ba itong taon to. Tapos ngayon, eto na, tingnan ninyo may bago na naman silang binibring up. Kasi tapos na sila kay Duterte, doon sa tatay. Tapos na sila kay Pangulong Duterte. So, ang target na naman ngayon ay si Vice President Sara Duterte. So, may bago na naman silang pauso. Ito na naman, lumutang ng mga bagong pangalan nang umunoy nakatanggap ng confidential funds ng OVP at kung may gagawing hakbang Malacanang para pasagutin ang bise tungkol sa mga ito. Si Jay Camote, si Miggy Mango. Tinaniniwalaan pa ba itong na ito? Itsura pa lang nito, di nakapanipaniwala eh. Ano ba ito? Saka yung Dodong Gang, saka si Xiaomi 8. Talagang mga peking tao pa rin yung ginagamit ko. Abay, natural. Kuya, natural na peke. Ang hina talaga ng utak nito mga to, no? Sorry pero bakit talagang sobrang hina ng mga utak nyo? Alam nyo kung bakit? Kahit pa ilagay dyan si Chow Fan. O, wari, baka Chinese yun Chow Fan, ha? O kaya si Bonchon. Ano yun? Koreano. Naku po, patay tayo dyan. Kahit yan pa ang gamiting pangalan, hindi mo kasi magets. Confidential funds. Yan ay ginagamit for the security ng kanilang ahensya na ang kinakaharap ay yung mga dating rebelde na nagbalik loob, yung mga asset. Yan po yun. Hindi pa pwedeng i-reveal ang tunay na pangalan nila. Hindi ho pwede. Kailangan ang mga pangalan dyan ay alias, aka. Bakit? Kasi nga po, pag ni-reveal mo yon, magkakaroon na sila ng security issue doon sa mga tao. Alam naman ilagay mo, etong si, halimbawa lang, etong si Dada, si Boss Dada, kunwari, totoo niyang pangalan, Dada Ganan, Ganan yung apelido niya. Dada Ganan, kunwari, apelido ni Dada is Dada Ganan. Itong si Dada Ganan ang tumanggap ng 100,000 para sa operasyon na maging spy sa isang organisasyon na nandoon sa loob ng eskwelahan. Hindi pa pwede yun. Hindi na booking siya kung sino. Siyempre, sasabihin naman ng mga komunistang organisasyon sa eskwelahan. Si Dada Gan ang pala ang si Dada Ganan pala ang spy dito sa ating grupo.